Isang magandang umaga sa inyo mga bossing. Meron tayong ginagawa dito sa ating shop, isang Innova na 2017 model mga boss, no. Ang issue nitong ating Innova mga bossing ay wala ng refrigerant. Okay, so wala ng refrigerant race namin mga boss sa linya sa labas. Wala tayong makitang leak, no. Kumaga sa mga dugtungan, walang nagpapakitang leak, pati sa mga pressure switch, fittings, no. So, ang advice namin mga boss, pa-pull down yung evaporator kasi yun yung mga nakatago na pwedeng hindi mo maligtas nang hindi nakababa. Tapos gumagalaw o bumababa yung ating pressure na kinarga. O kaya pull down namin yung dalawang evaporator at check upin namin kung nandun yung singaw na makikita natin mga bossing. Innova 17 mga boss, walang refrigerant. Evaporator sa likod mga bossing na pull down na natin. At mukhang nandito yung leak. Ayun may portion siya na basa mga boss, na parang may langis, no? Pero ang sabi nung may-ari, napalitan daw to ng evaporator na. At parang hindi na to yung original mga bossing. Wala ng barcode yung ating evaporator o yung ating cooling coil. O tingnan natin kung nandito mga boss, i-leak test natin para mapatunayan natin nandiyan yung singaw. Pero palagay ko dahil may mga portion siyang naka basa, no, o yung dumi na parang may bakat ng oil, hindi siya parang alikabok lang, no. Pero mapapatunayan natin mga boss pag niligtas natin, lagyan natin ng pressure yan. Mga bossing, eto na, positive, may leak yung rear evaporator, no. Ayan na, yari na. So ibig sabihin, mga ilang taon na to boss? 3 years. Nung pinalitan? 3 taon na rin pala mga bossing. 7 years old. Wala, positive na may leak. Hindi na to pwedeng hinangin, papalitan talaga. Mga boss, 3 years lang ang tumagal. So tingnan natin yung ikakabit natin kung ilang taon naman siya tatagal, no? So hindi naman siya legit dinadenso mga bossing. Ito rin hindi yan. Dito ka na magpagawa, talaga na magaling kapag sinabing Team RCS. Madali na malapitan, talaga na pulido, lahat kayang gawin. RCS, talaga naman nasulit din. At syempre mga bossing, kahit bago ang evaporator, ililik test natin, no? Pero ito kanina, nung tinanggal natin yung nakatakip dito, may pressure siya. So very good, ibig sabihin silyado yung ating evaporator na bago. Pero syempre gusto natin patunayan na wala talaga, no? Kasi meron siyang dugtungan dito, tsaka dito, baka meron siyang leak. So mas maganda na makita natin. Okay, so very good. Mga boss, front evaporator natin, wala namang siyang leak, pero yung condition niya, no, hindi pa to napapalitan, original pa to. May mga konting corrosion na lang din siya, pero wala pa namang nagpapakitang leak. Ang advice nga natin sana, kung may pangsabay ng pamalit, mas maganda sana, no? Pero syempre kung negative pa sa budget, masusuli natin yan. Yun nga lang mga boss, syempre nakakapanghinayang lang din kasi yung sitwasyon ng pagtanggal, no? Ito, ibig sabihin, kung bibigay yung evaporator mo pakalipas sa mga ilang linggo, ilang buwan, uulit na naman, no? Uulit na naman. Kaso wala tayong magagawa kung negative pang papalitan ng ating kliyente. Okay lang. Nasa likod ang butas. Kung alin pa yung bagong palit din, mga 3 years ago, siya pa yung nabutas, pero yung harapan hindi pa nabubutas. Dito ka na magpagawa, talaga na magaling kapag sinabing Team RCS. Madali na malapitan, talaga na pulido, lahat kayang gawin. RCS, talaga naman nasulit, di na muling iinit ang ulo, lalamig. RCS, swabing-swabe gumawa, hindi to pumapalya, malupit ang aming Team RCS. Team RCS lang malakas. Team RCS, Care Car Aircon. Naisuli na natin yung ating mga evaporator mga bossing. Rear evaporator, very good na. Dashboard sa harap mga bossing, kinakasa na. At syempre, magliligtas tayo. Okay, titingnan natin mga boss kung bababa pa tong ating pressure na kinarga.
Kanina kasi naglagay din kami ng 250. Okay, ang 5 at saka 0. Yan. Pero kanina bumaba itong mga bossing. Kaya yung evaporator ang pinaghinalaan natin dahil niligtas natin ng ganyan. Sinabunan natin isa-isa yung mga dugtungan, wala tayong nakita. Pero ito, obserbahan muna natin to para sigurado tayong wala ng leak. Sayang ang refrigerant. Doon sa ilalim, paki-double check mo. Dali mo rin ilaw doon. Sa pagligtas mga bossing, kailangan sigurado. Ito sa mga sulok na hindi makayang makita ng mata, dapat gamitan na lang ng salamin, no? Para at least masigurado. Kasi yung iba, nandyan lang pala sa dugtungan pero hindi makita-kita. Sure ball Okay mga bossing, negative naman, hindi naman bumaba yung ating pressure na kinarga o yung nitrogen. Kasi habang kinakabit yung ating dashboard, nakababad siya. 250 pa rin mga bossing. So wala nang leak. Okay, so magbabacuum na lang tayo, tapos load tayo ng refrigerant. Ayun na mga bossing, vacuum na tayo. High side, low side. Bukas. Guys, pa lang. Vacuum. Napakamulit na yun eh. Okay mga boss, nakapag-load na tayo ng refrigerant. Meron tayong mababa sa 50 ang ating low side. Ang high side natin medyo mataas mga bossing, pero bababa pa yan kasi yung ating clutch pan hindi pa siya lumalakas ng mas malakas. At yun din yung papaobserbahan natin kung hindi siya lalakas pag uminit na ang makina, kasi pagka ganyan lang siya kababa mga bossing, kaya pwedeng tumaas tong ating high side. So tingnan natin, wala pa namang 2-3 minuto naka-load, naka-start. Tapos syempre, sabay na natin yung back to zero natin mga bossing habang naglo-load tayo ng refrigerant. At syempre, kuha tayo ng lamig. May usok pa sa loob, 9.9. Parang ano lang yun safeguard Parehas lang din naman halos mga bossing sa ating analog at digital natin. 9.6. Tingnan natin yung reading sa labas kung bumaba na yung ating high side at saka yung ating low side, kasi nasa 50 kanina at saka nasa 230 ata yung ating high side at saka low side. So check natin ngayon pag nakaikot na yung ating refrigerant ng medyo maganda. Mga ilang minuto na Ayan na mga bossing, final time ng reading, no? Nag-automatic na rin kaya hindi na niya maaabot yung mataas na temperatura. Yung dating 230 kanina, ngayon wala nang 200 or 200 umaakyat. Tapos yung 40, yung 50, mga nasa 42 na lang siya. Okay, so very good pa. Yun na lang, papaobserbahan na lang natin yung clutch pan. Medyo lumakas na rin naman, pero papalinis ko rin muna yung condenser sa harapan. Okay mga boss, okay na tong ating Innova. So yun lang naman ang ginawa natin dito sa ating Innova. Nag-cleaning tayo at saka palit ng rear evaporator. Pinalinisan na natin yung condenser sa harap at sigurado tayo na mas bababa pa ang makukuha ang lamig dahil basa ang ating condenser mga bossing. Halos nag-5 na. 6.1 mga bossing. So kaya minsan may konting daya pag halimbawa gusto mong makakuha ng mababang temperatura, so basahin mo lang ang condenser. Ayun na yun, magbibigay na ng mas magandang lamig. Bakit? Dahil yung ating condenser ayaw niya ng mataas yung temperatura niya. 5.9, kaya pagka binasa mas lumalamig mga bossing. Kaya doon mo makikita na merong magkakaroon ng high pressure o may high pressure pag yung binasa mo yung condenser. Halimbawa 250, napababa mo ng 200, tas gumanda ang lamig, ibig sabihin mataas ang temperatura ng high side. Pero ito naman mga bossing, naka-recover naman siya kasi meron din naman yung ating clutch pan na pag malamig pa, hindi pa siya ganun kalakas, no? Ang ikot o yung pagsama niya doon sa ating makina. Pagka mainit na, dapat lalakas na siya. Pero papamonitor pa rin natin mga bossing kasi grab to mga boss. So ang mararamdaman niya dyan pag nakahinto siya ng matagal. Syempre pag nakahinto ng matagal, tapos mabagal yung clutch pan, makakabuo yun ng mas mainit na temperatura.
Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat ulit sa panonood sa ating morning channel. At syempre, ingat lagi at God bless sa atin lahat. Shoutout sa mga kliyente natin mga boss. Hindi ko pa kayo maisa-isa ng kasi medyo busy pa talaga tayo. Hindi pa natatapos yung Bulacan natin pero malapit-lapit na. Ayun mga boss, nung medyo natuyo na siguro yung condenser natin, medyo tumataas na yung nare-reading ng ating thermometer. Pero goods pa naman kanina, hindi pa naman natin siya binabasa. Nakakuha na tayo ng mababa sa 10. So very good pa naman yan. Okay, salamat. Thank you very much mga bossing.